Mainit na tinanggap ng mga taga Naga City ang pagbisita ng Duterte senatorial candidates kabilang si Pastor Apollo C. Quiboloy. Inaasahan nila na sa nalalapit na halalan, magiging matalino ang pagboto ng publiko para sa tunay na pagbabago. Si Franco Baranda sa balita. Malugod na tinanggap ng mga taga Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City ang isinagawang campaign rally ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Higit 1 linggo na lamang ang natitira para sa mga kandidato upang suyuin ang mga botante na ibigay sa kanila ang mga boto ng mga ito. Dinayo ng Duterte senatorial candidates ang Naga City na kilalang baluarte ng mga pinklawan. Partikular nilang binisita ang Barangay Concepcion Pequeña na siyang pinakamalaking barangay sa naturang lungsod. Masusing pinakinggan ng mga residente ang mga plataforma ng mga kandidato, kabilang na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ilan sa mga nais isulong ng butihing pastor oras na maupo sa Senado ay ang paglaban sa korupsyon, pagpapalawak ng health services sa mga liblib na lugar at ang pagtatayo ng National Transportation System. Sa akin po, yung mga pamamahayag po ni Pastor Quiboloy, unang-una po ang ano po ng ating Pastor Quiboloy, siya po relihiyoso pong tao. And sa tingin ko po, pag may takot po sa Diyos, maganda po ang mga layunin at ang adhikain po niyang mga taong yan. Ang ating bansa ay talagang so nabalot na sa hindi maganda ang So, kailangan natin ngayon na una mag-pray tayo sa Panginoon at kailangan din natin yung leader na may takot sa Diyos. Sa aking na pagmamasid, ayon sa aking nakita, ay maganda naman ang kanyang mga pamumuno sa komunidad, lalo na doon sa lugar ng Davao. So nakita natin na maraming mga taong natulungan. So nakita namin na kung nagawa mo niya doon, baka kung sakaling makaupo siya, ay magawa din siya sa buong Pilipinas. Dagdag pa ni Pastor Raul Saldivar, kinakailangan talaga ang zero corruption sa gobyerno upang lubos na umangat ang ekonomiya ng bansa at ang buhay ng bawat Pilipino. Para naman kay Aling Jess na dumayo pa sa Naga City mula sa bayan ng Magaraw sa Camarines Sur, natutuwa siya sa isinagawang Ayusin Natin ng Pilipinas campaign rally dahil mas nakilala pa ang mga kandidato ng Duterte team, lalo na si Pastor Quiboloy. Maganda po yan at nagkaroon po tayo ng meeting para maliwanagan ang tao. Dahil hindi lang naman si Pastor Quiboloy ang ginawa nila ng kung ano-anong istorya. Tingnan mo ngayon si ex-President Duterte. Ngayon, ang pinupuntiryanan naman nila, ang pamilya Duterte, lalong-lalo na si VP Sara. Kaya naman ngayon nalalapit na eleksyon, nanawagan si Juan Francis Mendoza, kapitan ng Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, na iboto ang nararapat na maging leader ng bansa. Sa atin pong mga kababayan, ang advice ko lang po sa kanila, kilalanin niyo po yung mga politiko natin. Sa akin po importante, hindi po masyadong yung matalino. Hindi po yan sa akin importante. Ang importante po yung kaisipan at yung busilak na puso na talagang magsisilbi sa taong bayan. Si Aling Maria naman ay buo ang suporta sa mga kandidatong inendorso ni dating Pangulong Duterte. Ay, kinakailangan na iboto nila ang PDP laban para isang adhikain na lang ang nandyan. Para lahat na gustong maipahayag ng mga tao, iisa na lang ang magiging suporta ng bawat isa, bawat Pilipino. Ang akin po masasabi sa lahat na boboto ngayong May 12 election, sana po piliin natin yung karapat-dapat na mga mamumuno sa ating lipunan. Ito na ang tamang panahon para po iboto natin ang Duterte. Ito na ang boses natin para sa ikaunlad ng ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na si Pastor Apollo Quiboloy, number 53 sa balota. Bukas ay magkakaroon ng motorcade kung saan babaybayin ang National Highway dito sa Camarines Sur ng mga PDP laban supporters. Kabilang na ang supporter ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News.